From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen were not made of the things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. But before his translation, he had this testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Pagpalayan ng Diyos ang kanyang banal na salita, ngumiti kayo. Marunong kayong ngumiti? Pastor, hindi ako ngingiti dahil ako hindi naman member ng Jesus Christ. Bisita lang ako. Walang exemption sa pagngiti. Lahat ng ngumiti tatanggap ng milagro. Hallelujah. Makakaupo na kayong lahat. Sino ang gustong tumanggap ng isang napakagandang milagro sa loob ng linggong ito? Taas ang kamay. Lahat ng nagtaas ng kanilang kamay, hindi pa kayo nakalabas dito sa katedral na ito, sinagot na kayo ng Panginoon. Masayang masaya na mangangaral ako, mga kapatid, lalong-lalo na kung ang lahat na nakaupo rito ay may pangangailangan sa Diyos. Alam ninyo, ang taong hindi nauuhaw at inuuhaw ng tubig, ay hindi masarap painumin ng tubig sapagkat hindi niya kailangan yan. Ngunit pagka ikaw ay galing sa disyerto, uhaw na uhaw ka ng tubig, pagka pinainom ka, talagang iinumin mo ang katapusang tulo ng tubig na yan. Ganyan ang lahat ng dapat lumapit sa Panginoong Diyos.
merong pangangailangan. Meron kayong problema, di ba? Sino rito ang pumunta sa katedral na ito na may problema? Yung walang problema. Lahat may problema? Okay. Lahat ng may problema, itaas ang kamay. Lahat ng may problema, na gusto nila, ang problema nila ay magkaroon ng kalutasan, itaas ang kamay. Kayong lahat na nagtaas ng kamay ngayon, lutas na ang problema ninyo. Hallelujah. Bakit? Sapagkat bawat ako ay tatayo sa altar na ito at mangangaral ng salita ng Diyos, idinalangin ko na ang layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos ay mabusog kayo sa mga salita ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng kalutasan ang bawat problema ninyo. That is the purpose why I preach the Word of God. The Word of God is the bread of life. It satisfies our every longing. If we have a problem, the Word of God becomes the solution to our problem. If we are sick in the body, the Word of God becomes medicine for us. If we are in agony, the Word of God becomes comfort for us. The Word of God makes itself into the exact thing that you need for it to be. Like if you need food, the Word of God becomes food for you. Amen. Lahat ng pangangailangan mo, ginagawa ng salita ng Diyos ang kanyang sarili para sa iyong pangangailangan. Kung malungkot ka, the Word of God becomes your comforter. Kung mainitan ka, ang Word of God ang papaypay sa iyo. Sarap mga kapatid mag-sacrifice sa harap ng Panginoon. Noon, nasa sanlibutan tayo, saan tayo nagsasacrifice? Nagsasacrifice tayo sa diablo, sa demonyo. Pumupunta tayo sa sinehan. Ngayong mga sandaling ito, maraming tao nasa sinehan. Ang iba sa kanila pinapawisan. Pagkatapos maamoy sa loob, mapanghipa sa CR, pinupuntahan natin yun. Pagkatapos marami pang surot. Hindi lang surot sa sinihan, pag-uwi ninyo, dala-dala pa ninyo. At pagkatapos, yan ay dadami pa doon sa bahay ninyo. Yon ang ating pagsamba noon. Nagsasacrifice tayo para sa demonyo. Ngunit ngayon, tayo ay nagsasacrifice para sa ating buhay na Diyos. Tayo ay nagtatanim sa Espiritu. Anong tinatanim natin sa Espiritu? Ang ating time, ang ating effort, ang ating pawis, ang ating pagod, ang ating tithes and offering. Itong lahat na ginagawa ninyo pagka pumupunta kayo sa Katitipan, saan ka pupunta? Sa Superhighway Katitipan, sa Vallaverde, sa Park Place, Cebu. Bakit? Anong gagawin? Alam na nila kung anong gagawin. Magsasamba ka sa Diyos. Pagka ikaw ay pumunta upang magsamba sa Diyos na buhay, ikaw ay nagtatanim sa Espiritu. Lahat ng nagtatanim sa Espiritu, aani sa Espiritu. Ng buhay na walang hanggan. Pagpapala na mula sa Kanya. At alam ninyo mga kapatid na lahat ng ating pangangailangan ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Everybody says, I can receive everything that I need by faith. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ipinangangaral ko, hindi mo nakikita. Ang langit, ang impyerno, hindi mo nakikita. Ano ang pananampalataya? Paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita, ipinangaral lang at narinig mo.
Naniniwala ba kayong ang Panginoon ay naririto sa simbahan ito ngayon? Anong sinabi niya? Bakit kayo naniniwala? Sinabi niya, 2 o 3 na nag-uusap sa pangalan ko, ako ay nasa kalagitnaan. Kung susukatin natin ang octagonal church na ito, saan ang gitna? Saan ang kalagitnaan ng octagon na ito? Ang pinakagitna, saan? Yan, no? Nandito dyan. Nandiyan dyan ang Panginoon. Praise God. Hindi lang nandito dyan, dahil malaki siya, mula riyan. Ang lahat ninyo dito ay sakop na sakop ng kanyang banal na Espiritu at kasama natin siya. Kaya kahit 7 linggo, hindi ninyo ako nakikita rito, pumupunta pa rin kayo rito. Sapagat kung saan ang banal na pagtitipon ginaganap, sa kalagitnaan noon, nandoon ang Panginoon. Alam ninyo kapatid, hindi pinaniniwalaan ng isang apostol yan. Si Apostol Tomas, hindi siya naniniwala doon. Ang 10 apostoles, pumunta doon sa libingan. Sabi nila, ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay. Narinig ni Tomas, sabi niya, ako'y hindi maniniwala na siya'y bumangon kung hindi ko mailalagay ang aking daliri sa kanyang butas ng palad ng kamay at sa butas ng kanyang paa at sa butas ng kanyang tagiliran. Biro ninyo, apostol yan, ngunit siya ang pinakamalaking alinlangan sa mga sinasabi ng mga kasamahan niya tungkol sa Panginoon. True enough, there was one time that the apostles were gathered in an upper room. All of the doors were closed. The windows of that room were closed. There was nothing that was open because they were afraid of the persecution that the Romans were doing against the apostles. And true enough, the Lord saw what was in Thomas's heart. Kala ni Tomas, hindi alam ng Panginoon ang kanyang sinasabi dahil hindi niya nakikita ang Panginoon. Akala niya yung sinabi niya na nag-aalinlangan siya, hindi alam ni Jesus Christ. Ngunit nang nagtipon sila sa upper room na ito, kapatid, ano ang nangyari? Biro ninyo, biglang-bigla nagmaterialize ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Hindi dumaan sa pinto, hindi dumaan sa mga bintana, nagmaterialize sa kanilang kalagitnaan. Ang Panginoong Jesucristo naririto ngayon. Hindi lang niyo nakikita. Alam niya ang sinasabi mo, alam niya ang iniisip mo. Hindi lang siya nagmamaterialize, pero nandito siya. Tingnan ninyo, mga kapatid, sa upper room, biglang-bigla nagmaterialize. Out from nowhere, the Lord Jesus Christ materialized. Tapos mga kapatid, naging buo. Biglang-bigla ang 11 naging 12. Tapos nakita nilang Panginoon, biglang-bigla nasa kanilang kalagitnaan. Pero ang layunin ng Panginoon, bakit siya nagmaterialize? Upang ipakilala kay Tomas na hindi magandang magalinlangan. Nagmaterialize siya, sabi ng mga apostoles, ang Panginoon ito Espiritu ito multo, sabi nila. Bukas maraming multo. Araw ba ng mga kaluluwa bukas o araw ng mga multo? Sabi nila, multo yan! Ngunit mga kapatid, ang Panginoon hindi pinansin ang kanilang sinasabi. Ang kanyang paningin ay nandoon, nakatuon kay Tomas. Sabi niya, Tomas, halika. Kung kayo si Tomas, anong gagawin ninyo? Lalapit pa ba kayo? Hindi na. Sapat na yon.
Pero talagang si Tomas, doble-doble ang pag-aalinlangan. Siguro merong mga ganitong mga anak ng Diyos, ano? Merong maraming Tomas na Kristiyano. To see is to believe, to touch is to believe. Si Tomas, dobling pagka-Tomas talaga. Ang iba, to see is to believe, pagka nakita, believe na. Si Tomas, hindi lang sa nakita. Sabi niya, kailangan mahawakan ko pa. Kaya mga kapatid, tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, halika, Tomas. Etong si Tomas, tingnan ninyo, medyo hindi na nahiya, lumapit pa rin. Sabi ng Panginoon, lagay mo ang daliri mo at lagay mo dito sa butas ng aking kamay. Nilagay niya sa butas ng paa, sa butas ng tagiliran. Nung ito, mga kapatid, ay nagawa na niya, ano ang exclamation ni Tomas? My Lord and my God. Ang ibig sabihin, naniniwala na ako. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Doon na mga kapatid, ang rebuke ng Panginoon nagpasimula. Sabi niya, Tomas, naniniwala't nananampalataya ka dahil nakita mo, mapalad ka. Mapalad ka, Tomas, dahil ikaw ay sumasampalataya sapagkat nakita mo at nahawakan mo pa. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Ngunit mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit nananampalataya at naniniwala. Mas mapalad tayo kesa kay Tomas. Sapagkat hindi natin nakita, ngunit sinasampalatayanan natin ang salita ng Diyos. Naniniwala kayong Panginoon naririto ngayon? Nasa kaligitnaan natin, abot na abot niya ang oktagon na ito. Sa buong sanlibutan, siya ang naroroon, presensya niya naroroon, sakop niya ang buong sanlibutan pamagitan ng kanyang Espiritu. Naririto siya, 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst. Naririto siya sa kalagitnaan. So anuman ang prayer request mo, anuman ang pangangailangan mo, mga kapatid, pakaalalahanin mo na yan ay nakita na ng Panginoon. And you can only receive anything that you need by faith. Anong sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 6? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Tingnan ninyo? Kayong lahat, pagka pumunta sa katedral, lumalapit kayo sa Diyos. Hindi kayo maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos kung wala kayong pananampalataya. Amen? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Hindi nyo siya nakikita, Espiritu siya. Pero maniwala kayong may Diyos. Naririto siya. At siya, itong pinakabatang parte, at siya ang tagapagbigay ganti. Yan. Bakit tayo lumalapit sa Kanya? Maraming may bibigay ang Diyos sa atin. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Nagsisilapit tayo sa Diyos, kaya tayo nagsasamba. Nagsisihanap tayo sa Kanya, sapagkat meron tayong pangangailangan. At ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa lahat ng mga sa Kanya'y nagsisihanap. Hinahanap natin ng Panginoon. Hindi na natin hinahanap yung tao para sa mga kasagutan ng ating problema dahil tapos na tayo dyan. Ang Diyos ang ating hinahanap. Ngayon naririto kayo, sumampalataya kayo na mayroong Diyos sa ating kalagitnaan. Nandito ang Kanyang presensya. Bago kayo lumabas dito, tanggap na ninyo ang inyong pangangailangan. Alam ba ninyo mga kapatid, ang layunin ng Panginoon, bakit tayo ay ginawang mga anak niya? Ginawa tayong mga anak ng Panginoon upang tayo bigyan ng isang abundant life. Bigyan tayo ng isang masaganang pamumuhay. Ala tayo magsabing, bigyan ako ng Panginoon ng masaganang pamumuhay.
The thief came forth but to steal, to kill, and to destroy. The Son of God came to give life, life more abundantly. Amen. Pero maraming beses, maraming mga anak ng Diyos, hindi abundant ang buhay. Pangako ng Diyos, abundant life ang ibibigay sa atin. Material, financial, physical, at spiritual. Alam niyo bakit, mga kapatid, hindi abundant ang life ng maraming mga Kristiyano? Sapagkat maraming mga Kristiyano ang walang pananampalataya sa sinabi ng Panginoon. At matatanggap mo lang ang lahat ng bagay na kailangan mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang ibang pamamaraan. Ngayon, paano mapapasa iyo ang mga ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya? Kinakailangan mo, kapatid, ng kapangyarihan. You need power. And the Holy Ghost can give you that power. Anong sinabi niya sa Acts chapter 1 verse 8? You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ikaw ay makakatanggap ng kapangyarihan, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan upang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pangako ng Diyos ay ibibigay ng Holy Spirit. Kaya lahat ng mga anak ng Diyos dapat tumanggap sa Holy Spirit. Sino dito ang gustong tumanggap sa Holy Spirit? Lahat tayo kailangan magkaroon ng kapangyarihan ng Holy Spirit. We need the power, and the Holy Ghost gives us the power. See, when you are a child of God, if you do not have power, the circumstances and situation of life will have power over you. Pagka wala kang power, wala kang kapangyarihan, hindi nangyayari yung gusto mo. Pagka wala kang kapangyarihan, ang ibig sabihin, ang gusto mo, hindi mangyayari. Gusto mong maging masagana. Nangyayari na ba yun sa buhay ninyo? Gusto ninyo, wala kayong utang. Nangyayari ba yun sa buhay ninyo? At kung magkautang man kayo, gusto niyo may pambayad kayo. Nangyayari ba yun sa buhay ninyo? Gusto niyo lahat ng mga anak ninyo mapag-aral ninyo sa first class na paaralan. Nangyayari ba yun sa buhay ninyo? Gusto niyo walang poverty sa buhay ninyo. Nangyayari ba yun sa buhay ninyo? Yung iba, hindi pa. Ayaw ninyo ng poverty, pero ang poverty, gustong-gusto sa inyo. At ang poverty, ang may kapangyarihan, ibabaw sa inyo. Kinakailangan ninyo ang kapangyarihan. Hallelujah. Kung may power ka, maggagawa mo ang gusto mo. If you have the power. Kung kayo bibigyan ng power ng Diyos, kapangyarihan mula sa Holy Spirit, ano ang unang gusto ninyong mangyari na mabuti sa buhay ninyo? Kung ako, pastor, mayroong power sa Panginoon, ang una kong gagawin, lilipulin kong lahat ng kalaban ko. Wag, hindi bibigay ng Panginoon ng power sa iyo. Kung ako, pastor, ay magkakaroon ng power, yung number 1 kalaban ko, ang unang hahanapin ko. Anong gagawin mo? Papatayin ko. Hindi yun ang power na nanggagaling sa Panginoon. Kung kayo ay may kapangyarihan, ano ang gusto ninyong mangyaring unang-una sa inyo? Sigurado na lang na ito ang inyong kasagutan, na ang iyong buhay ay maging masagana. Hallelujah. You know, Holy Ghost power, when it comes to us, makikilala ninyo pagka ang power nasa sa inyo na, sapagkat magkakaroon ng pagbabago ang buhay ninyo. Maraming mga born again ngayon, walang pagbabago ang buhay. Pagka sinasabi mo born again ka, walang pagbabago ang buhay mo,
walang power sa buhay mo. Ang unang tanda na ang kapangyarihan ay nasa sa iyo na ay kung ikaw ay magkakaroon na ng pagbabago. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 6 verses 9, 10, and 11. Ano ang sinasabi? O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang manglalasing, ni ang mapagpatungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ito, verse 11, ang pinakamaganda. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ganyan tayo noon. Ang lahat ay magsabing, ganyan tayo noon. Ito mga kapatid, ang pinakamaganda. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang ibig sabihin, noon masama tayo. Ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihang pumunta sa atin mula sa Espiritu Santo, binago na tayo. Binago na tayo. Pagka wala kang kapangyarihan, talagang hindi ka magbabago. Kaya maraming New Year's resolution pumupunta lang sa basura. Sapagkat walang kapangyarihan, human power will not do it for you. It is only Holy Ghost power that can change you. First of all, when the power comes, it will change you first of all. Kayo ang unang babaguhin ng kapangyarihan ng Diyos. Pagka naandi diyan na sa inyo, nagbago na kayo. Pagka binago na kayo, mga kapatid, nagbago na kayo. Pagka nagbago na kayo sa kapangyarihan ng Diyos na yan, ang sunod na babaguhin yung sirkumstansya ng buhay ninyo. Babaguhin na ang sirkumstansya ng buhay ninyo. Ang poverty babaguhin. Anong ilalagay? Kasaganaan. Ang pag-aalinlangan, babaguhin, anong ilalagay? Pananampalataya. Ang bunga ng Espiritu, patitirahin ng Diyos sa buhay ninyo. Ano ang unang bunga ng Espiritu? Pag-ibig. May pag-ibig pa ba sa bahay ninyo? Gumagawa kayo ng pamamaraan upang ang pag-ibig ay manatili doon sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Anong ginagawa ninyo? Pumupunta kayo sa mga counseling clinics, pagkatapos nagpapa-counsel kayo sa mga professionals, mga psychiatrists, pagkatapos mapabalik ang pag-ibig, ngunit lalong nagiging magulo ang buhay ninyo. Hindi kapangyarihan ng tao makapagbibigay niyan sa inyo, ang kapangyarihan lamang ng Holy Spirit. Anong unang bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Pagkatapos kagalakan. Naririyan pa bang kagalakan sa inyo? Bakit parang Biyernes Santo yung mukha ninyo? Alam ninyo ang unang tanda ng tagumpay ng anak ng Diyos na siya ay may kapangyarihan na at pagbabago? Masaya na siya. Bakit masaya na siya? Puno na ng tagumpay ang buhay niya. Kagalakan. Kagalakan. Pagka nagsasamba tayo sa loob ng iglesia ng Diyos at pagtitipon, ang unang-unang alay natin sa Kanya ay ang kagalakan. Kaya dapat ang service masaya. Nakakita na ba kayo ng ng service na ang mukha ng mga tao ay puro Biyernes Santo? Walang Espiritu ng Panginoon doon. Pagka nasa sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, masaya ka. Dahil walang problema sa buhay mong mananatili na hindi magkakaroon ng kalutasan.
Ano ang nakakawala sa kagalakan ng tao? Yung walang pagbabago ang buhay. No? Problema. Palagi lang problema ang pinapasan. Wala namang kalutasan. Walang kapangyarihan sa buhay. Hindi nagbabago ang buhay. Pobre noon, pobre pa rin ngayon. Walang kalutasan noon, wala pa rin kalutasan ngayon. Kaya pagka pupunta sa simbahan, ang taas ng mukha. Kumusta ka, kapatid? Eto. Pareho pa rin. Kumusta ka, kapatid? Kasi noon, ang asawa niya palagi siyang binubugbog dahil yung asawa niya nang bababae. Kumusta ka ngayon, kapatid? Nagsasamba siya. Eto. Binubugbog pa rin. Walang kasaya-saya ang kanyang buhay. Pagka kayo ay nasa sa Panginoon, babaguhin ng Panginoon yan. Ang kanyang kapangyarihan ang siyang magbabago. Pero ninyo mga kapatid, kung kayo ay may mga kasagutan sa lahat ng inyong mga problema, masaya kayo, di ba? Although money does not solve everything, but when you have the power of God given to you through money, prosperity from God, it will solve 85% of your problem. At yan ay katotohanan. Amen. If it takes money to make you happy, God is going to supply you the money. May pagbabago sa buhay mo. Although it is not money, it is not material that will really make us happy. Pero kayo, mga anak na kayo ng Diyos, inuna na yung kaligtasan sa inyo, kaya happy na kayo. Happy nga kayo walang pera, lalo na kung may pera na. Praise the Lord. Lalo na kung may kasaganaan na sa buhay ninyo, lalo kayong magiging happy. Pero ninyo, pagka pumasok ang demonyo sa buhay ninyo, ang una niyang nanakawin, yung kagalakan. Bibigyan kanya ng problema, bibigyan kanya ng trouble sa bahay, pagkatapos mawawala yung kagalakan mo. 20 years old ka pa lang, ang mukha mo parang 60 years old ka na. Sapagkat lumipad na ang kagalakan. Kasi puro problema. Sino rito ang may cancer? Na masayang-masaya. Nagpa-diagnose ka sa doktor. Sabi ng doktor, Mrs., may cancer kayo. 1 year to live. Anong ginawa mo pag uwi mo sa bahay mo? Naglulundag ka sa saya? Hey, praise God, may cancer ako! Hey! Ano ba ginawa ninyo? Nako, kung makikita ninyo ang taong may cancer, siya na ang pinakamalungkot na tao sa sanlibutan. Mrs., may cancer ka? Ilang taon ka na lang? 1 taon. Walang kasaya-saya. Ngunit kung may cancer ka, tapos diagnosis ng doktor may cancer ka, bumalik ka sa kanya. After ipinanalangin ka, sinagot ng Panginoon, ang dalangin mong pagalingin ka, bumalik at sinabi ng doktor, Mrs., nakapagtataka, wala na kayong cancer. Ano ang gagawin mo? Di ba magsasaya ka? Magpaparty ka doon sa bahay mo? Yan ang gusto ng Diyos! Alam niyo mga kapatid, mapapasay niyo yan kung kayo ay mayroon ng kapangyarihan sa Diyos. By faith, that power is going to flow in you by the Holy Ghost. Ang inyo lang tanggapin, Holy Ghost lang. Pagpasok sa bahay ninyo, anak na kayo ng Diyos, buksan ninyo ang inyong puso. Lord, ipasok mo pong Holy Ghost sa akin. Lord, gusto ko mong tanggapin ng Holy Spirit because I'm already your child. I want to receive the baptism in the Holy Spirit. Pagka tinanggap mo yan, may power ka na. Yung mga karamdamang yan, mahuhulog sa iyo yan, pero hindi mo nakikita. Parang balat ng saging, mahuhulog sa iyo at matutuyo. Pagka yan nakakabit sa iyo, mabubuhay yan sa pamamagitan ng buhay mo. Sisipsipin niya yung buhay mo. Parang garapata ang cancer. Sisipsipin niya ang buhay mo. Ngunit kung kaya may kapangyarihan, pwede mong ituro ang cancer na yan na hindi mo nakikita sa katawan mo at sasabihin mo, Hoy, cancer. Para kang nangungusap sa tao. Sasabihin, Hoy, cancer. Mahulog ka at mamatay ka at ako ang mabubuhay.
Ano ang gusto mong gawin sa cancer? Anong gusto mong gawin sa cancer? Buhayin? Patayin! Kung ako'y may kapangyarihan, sabihin mo yan, kung ako'y may kapangyarihan, ang una kong papatayin ng karamdaman. Cancer ang number 1. Cancer! Sa pangalan ng Kristo Jesus, mamamatay ka. At ako ay mabubuhay. Ngunit kung wala kang kapangyarihan, hindi mo masasabi yan. Hindi mo masasabi sa cancer, Cancer, mamatay ka. Sasagutin ka ng cancer, sasabihin, manganganak nga ako bukas, 3. Hindi maniniwala sa iyo yan. Ngunit pagka may kapangyarihan ka, tulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, Holy Spirit papasok sa iyo. Ano ba nang ayaw mo? Pwede mong alisin sa buhay. Mamamatay ang karamdaman. Ina niyo mga kapatid, kung wala kayong kapangyarihan, talagang walang mangyayari sa buhay ninyo. Kailangan niyo yung kapangyarihan, kaya kailangan ninyo yung Panginoon at kailangan ninyo ang Espiritu ng Panginoon. Naalala ko yung taong walang kapangyarihan, kapangyarihan lang sa sarili niya ginagamit niya. Meron siyang anak na bakla. Bakla. Gusto ng amang ito, yung anak niya magbago. Anong ginawa niya? Sa galit ng ama, dinala yung anak sa dagat, nilunod sa dagat. Nung bumula-bula na yung dagat, sabi ng ama niya, binugbog, sinuntok upang maging lalaking tunay. Kasi bakla eh. Tapos nilunod sa dagat. Nung bumangon siya sa dagat, sabi nga, bakla ka pa? Anong sabi ng anak niya? Bakla pa rin. Bakla pa rin na! Binugbog! Nilunod na naman. Mga 3 minutes na. Bumangon, sumusuka ng tubig. Bakla ka pa rin! Bakla pa rin. Talaga nagalit na yung mga kapatid. Ano ang sinabi niya? Talagang ngayon, lulunurin na kita. 5 minuto na. Nilunod. Hanggang wala nang bumula. Wala nang oxygen. Nung wala na mga kapatid, halos imatayin na yung kanyang anak. Kinuha na niya. Nako, bumubulusok yung tubig. Sinusuka yung tubig. Daming tubig. Nung naimasmasan na yung anak niya, at nagkamalay na, bakla ka ba rin? Ang sagot ng anak niya, hindi na, sirena na ko. Kahit anong gawin mo sa sarili mong kapangyarihan, hindi mo mababago ang bakla. Magiging sirena na lang yan, pero hindi talaga magbabago. Bakla pa rin. Pero kita ninyo sa paglilingkod na ito, ilang bakla ang nagbago dito. Amen! Isang pangangaral lang. Ang bakla naging tunay na lalaki. Isang lunod lang. Bautismo. Nagbago na. Marami ditong mga bakla, mga kapatid, na nagbago. Amen? Marami ang bakla ditong pumunta nagbago. Sa Hong Kong naman, ang tendency, ang tao doon, ang babae doon, maging tomboy. Dahil marami doon babae, walang lalaki. Kaya ang tendency maging tomboy. Ilan ang tomboy na binago ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan sa Hong Kong na ngayon ay tunay na babae na. Alam ninyo mga kapatid, anumang kapangyarihan, kahit kapangyarihan ng militar, hindi makapagbabago sa bakla. Merong isang ama, yung anak niya talagang bakla. Gusto niyang magbago. Pero may kumpare siya na commander ng military. Kaya tinawag niyang kumpare niya, pare, may problema talaga ako sa anak ko, pare. Gusto ko talagang maging lalaki itong bakla kong anak. Kaya ilalagay ko siya sa military training, maging sundalo siya. Yung commander talagang parang mukha ni Max Alvarado, mga kapatid, talagang matsong-matso, ha?
Sabi niya, pare, ako ang bahala sa anak mo. In 6 months, magiging lalaki na yan. Di nilagay sa military training. Nung nilagay doon, mga kapatid, di masaya na yung ama. 6 months, lalaki na yung anak ko, sundalo pa. Sapagkat yung pare ko, makapangyarihan yun. Maraming na-train sundalo. At ngayon talagang tunay na lalaki, talagang nakikipaghamok. Yung anak ko, walang kaibahan sa kanila, magiging lalaki talaga. After 6 months, tuwang-tuwa yung ama, bumalik doon sa barracks ng militar. Tinanong niya yung kumpare niya, mga kapatid, kung paano na ang anak niya. Nagharap sila ng kumpare niya. Pare, 6 months nang nakaraan, kumusta na ang anak ko? Siguro mag-graduate na, magiging militar na. Bigla ba namang sinagot ng kanyang kumpare at sinabing, dah. Kung alam ko lang na makakahawa yung anak mo, hindi ko na papapasukin dito. Ingon ng kumpare, dah. Kung kabalo lang kung manakod ng imong anak, di na ako pasudlon din he. Grabe ang kapangyarihan ng demonyo. Pati military commander nahawa. Kung wala kang kapangyarihan sa Diyos, ano man ang gawin mo, walang mangyayari. To receive abundant life by faith, you must receive the power. Ano mong alam na ang power nasa sa iyo na? Ang power ng Diyos makapagbabago ng mga bagay. Kaya yung binasa natin sa 1 Corinthians, sabi niya, noon kayo ay makasalanan, noon kayo ay ganito, noon kayo ay ganyan, noon kayo ay marumi, noon kayo ay masama. Ngunit ngayon, kayo ay binanal na. Kayo ay inaring ganap. Kayo ginawang matuwid. Kayo ay binago. Kayo ay nagbago na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya dito sa ating paglilingkod sa Jesus Christ Ministries, ang unang makikita ninyo ay ang tunay na pagbabago. Sapagat nasa sa atin ang kapangyarihan. Kung nagbago na yung buhay mo, wala nang iba. Mga kapatid, ang kapangyarihan nasa sa iyo, kahit ano, kaya mo nang baguhin sa buhay mo. Utusan mo na, pagkatapos magbabago na yan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Holy Ghost power comes to us and then makes the necessary changes. Gusto mong magbago ang sitwasyon ng buhay mo? Magbabago na yan ngayon. Di malas ka, gusto mong maging mapalad? I-claim mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mag-utos ka. Sinabi ng Panginoon, naghahanap siya ng bunga sa kahoy ng igos o fig tree. Gusto siyang kumain, wala namang bunga, puro dahon. Pinag-usapan lang ng Panginoon. Ang fig tree, sinabi niya, mula ngayon, hindi ka na magkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, mamamatay ka. Tumalikod ang Panginoon. Pagkatapos dumating ang mga apostoles. Nung dumating ang mga apostoles, sinabi nila, Panginoon, yung pong kahoy, yung fig tree na inyong pinag-usapan, namatay. Kara-karaka, pinag-usapan lang ninyo, namatay, Panginoon. Pero yung kapangyarihan na yan. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi lamang yan ang mangyayari sa inyo. Sabi niya, kung kayo'y may pananampalataya, kasi nakinambutil ng mustasa, utusan ninyo ang bundok na lumipat sa dagat at gagawin ang lahat ng sinabi ninyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kailangan natin ang kapangyarihan. Ang unang tanda na kayo ay may kapangyarihan pagka may pagbabago na sa buhay ninyo. Bago na ba kayo? Yung umiinom ng alak dito, umiinom pa ba kayo ng alak? Lasinggero pa ba kayo? Kayong malakas maghitit ng Marlboro, malakas magsigarilyo. Nagbago na ba kayo? Hindi na kayo nagsisigarilyo? Anak na kayo ng Diyos? Hindi niya dinudumihan ang templo ng Panginoon. Pastor, wala akong kapangyarihan. Baguhin itong sigarilyo ko.
Pero hindi na ako nagpapausok ngayon, nagmamaskada na lang. Masahol pa sa usok yan. Dahil nilulunok mo na ang katas ng tabako. May kaya ang Panginoon kung ang kapangyarihan niya ay nasa sa iyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yan ay kaya mong tanggapin. Everybody say praise the Lord. Mga ilan tayo ngayon dito? Magto-2,000 tayo ngayon dito, di ba? Okay. Kung isang halimbawa, tayong lahat na nasa katedral na ito, puro milyonaryo. Sino ang gustong maging milyonaryo sa Panginoon? Taas ang kamay. Lahat ng nagtaas ng kamay bago dumating ang Panginoon, magiging milyonaryo kayo. Hindi milyonaryo sa utang. Milyonaryo sa pagpapala. Bakit gusto ng Diyos na ang bawat isang anak niya maging milyonaryo? Bakit? Kasi maraming kasagutan na gagawin ng Panginoon pagka kayong lahat pinagpala at naging milyonaryo. Lahat kayo. Biro ninyo kung lahat kayo dito milyonaryo. Bago kayo aalis dito. Isang halimbawa, lahat kayo dito, darating ang Panginoon. Sabi niya, lahat ngayon na naririto may bonus. Bawat isa bibigyan ko ng tag 5 million. Hallelujah. Ngayon, isipin na lang natin by faith. Isipin na lang natin. By faith. Paliparin natin ngayon ating pananampalataya. Just imagine it. Just imagine it. Tapos, you get the feeling of it. Okay? Halimbawa, naririto ng Panginoon ngayon. By faith, naririto siya. Nagmaterialize siya. Sabi niya, may bonus kayong lahat na nagsamba ngayong araw na ito. October 31st. Bawat isa sa inyo, bibigyan ko ng 5 million. Sapagkat gagamitin ko kayo. Hallelujah! Ganyan ang gawin ninyo pagka kayo ay may pangangailangan. Sapagkat kayo ay anak ng Diyos. Kahit meron, sabi ng demonyo, wala. Huwag kayong maniwala sa demonyo. Pagka binago ng Diyos ang buhay ninyo, pati pakiramdam ninyo, babaguhin. Hallelujah! Pati ang mentalidad ninyo, babaguhin. Sapagkat kung anuman ang naaabot sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na ibinigay ng kapangyarihan ng Holy Spirit, yan, alam ng demonyo, ibibigay ng Diyos sa iyo. Ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, i-adjust na ninyo ang inyong damdamin. Kaya mo na bang humawak ng 1 milyon? O hanggang 300 pesos ka lang? Kaya mo ba? Kung kaya mo, hanggang kaya mo, abutin mo. Sapagkat bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos upang magkamit ng mga bagay na yan. Hallelujah! Para sa kanyang ikabubuti. Anong gagawin mo pagka pinagpala ka ng Panginoon? Alam ng Panginoon, hindi ka na mababackslide. Sapagkat ikaw ay nagbago na, pagka ikaw'y pinagpala ng ganyang kalaki, alam ng Panginoon, magpapagamit ka ng lalo sa Kanya. Hallelujah. Maraming problema sa ministry ang masosolve, sapagkat tayo ay gagamitin bilang kasagutan. Nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, na walang isang member ng Jesus Christ na mahirap, pobre. Tinagot ako ng Panginoon. Sabi niya, pagkakait ko sa iyo, anak, ang bagay na yan. Alam ninyo, mga kapatid, baka ang kasagutan ay ang ministry ring ito para sa inyong lahat. Na mga faithful na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahirap ba sa Diyos ang bagay na yan? Yes.
Walang mahirap sa Kanya pagka kayo ay may kapangyarihan. Pagka kayo ay may kapangyarihan, kayo na ang hari ng karukhaan. Ngayon, takot na takot kayo sa poverty. Pagka nagutos ang poverty sa inyo, walang pagkain ngayon, takot na takot kayo kung saan kayo maghahanap. At that moment, you will forget about your anxieties because when the Lord changes the situation of your life, you will master poverty. Hindi na kayo matatakot sa Kanya, patatakbuhin ninyo ang poverty sa bahay ninyo. Huwag ninyong katakutan ang poverty. Amen! Katakutan ninyo ang Panginoon lang. Huwag kayong matakot sa poverty, huwag kayong matakot sa cancer. Never fear cancer. Kaya matakot. Kayong umiyak dahil sa cancer. Utusan mo. Humingi ka ng kapangyarihan sa Panginoon na mautusan mo yan sapagkat ang mukha niyan parang starfish. Sabihin mo, hoy, cancer. Mangusap ka sa kanya parang tao siya. Hoy, cancer. Malaglag ka sa katawan ko. Mamatay ka at ako'y mabubuhay. Dumidikit sa katawan niyan, sinisip-sip ang buhay mo, siya nabubuhay, ikaw namamatay. Baligtarin mong sitwasyon. Patayin mo ang cancer upang mabuhay ka. Kaya mo, pangusapan mo lang sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na ibibigay sa iyo. By that power given to us, we are changed from old to new. Sa kapangyarihan ibibigay ng Diyos sa atin, binabago tayo. Mula sa luma, nagiging bago tayo. Para kayong jeep. Luma kayo. Ngayon ay bago na. Saan po makita natin yan, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Anong sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Ang mga dating bagay ay nagsalipas na. They that are in Christ Jesus are new creatures. Everybody say, I am a new creature. All things are passed away. All things have become new. What are old in your life? Diseases, afflictions. Mga dating bagay yan. Karukhaan, dating bagay yan. Wala na yan. Ang lahat ngayon, bago na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sinong hihingi ng bagong katawan? Bagong pag-iisip? Bagong pananampalataya? Makapangyarihan na kahit anong sabihin mo mangyayari. Pagka binigay naman ang kapangyarihan yan sa inyo, gawin ninyo sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Amen? Pagka binigay ang kapangyarihan sa inyo, anumang sasabihin ninyo mangyayari. Kaya huwag mong gamitin sa kasamaan. Huwag mong sabihin, oy, kumidlat at tamaan yung kalaban ko. Huwag para sa kasamaan, para sa kabutihan. Amen? Pagka ikaw ay may pananampalataya, ikaw ay may kapangyarihan. Pagka ikaw ay may kapangyarihan, magkakaroon ka ng power na mag-utos. Umutos ka lang, may authority ka na, may power ka, may authority ka. Ano ang gagawin mo? Mag-utos lang. Anong gagawin mo? Utos ka. Ano ang gusto mong umalis sa buhay mo? Utusan mo. Gusto mo ang cancer? Ayaw mo. Utusan mo. Cancer, bakit naririto ka pa? Umalis ka, hindi na kita gusto makita mula ngayon. Karukaan, gusto ba ninyo? Ayaw ninyo, pero gustong-gusto niya sa inyo. Nasa bahay ninyo siya ngayon, di ba? Siya nakaupo sa sala, siya nakaupo sa kwarto, siya nakaupo sa kusina, siya nakaupo sa lahat ng bahagi ng bahay. Pag-uwi ninyo mamaya, kasama na naman ninyo siya. Sasabihin ng karukaan sa iyo, poverty, welcome. I know you came from the church, Jesus Christ, the name above every name, but you are now back to reality. Welcome to the poverty house. Malungkot ka na naman. Dahil sasabihin ng poverty, alika, tingnan mo yung bigas mo. Wala.
Halika, tingnan mo yung pera mo. Wala. Ang poverty masaya, ikaw malungkot. Umupo ka mamaya sa bahay mo sa kalagitnaan. Sabihin mo, poverty, Mr. Poverty, nakadecide ako na hindi na tayo magsasama. So right now, I will sign a divorce paper. I will divorce you from my life. Mula ngayong pirmahan ko ito, Mr. Poverty, hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo dito sa bahay ko. Sasabihin ng poverty sa'yo, bakit naman, matagal tayong nagsama, bakit ngayon hihiwalay mo na ako? Sapagkat Mr. Poverty, meron akong bagong asawa. Ang pangalan niya ay Mr. Prosperity. Praise the Lord! Praise the Lord! If you have decided that, you can command. Aalis yan. Makita ninyo. Isa-isa, aalis yan. Pagkatapos papasok na yung mapalad na buhay. Mapalad na buhay, hindi ka na magsisikap pa. Magtataka ka sapagkat maraming pamamaraan ng Panginoon upang pagpapalain ka. Biro ninyo mga kapatid, dito sa paglilingkod na ito, nakadecide tayo na walang poverty. We don't believe that because the Bible says He did not promise us poverty, He promised us prosperity. Whatever we need from Him, we just claim it and God is going to give it to us. Natin kinakailangan ng kapangyarihan, mga kapatid, sapagkat ang ating Ama ay makapangyarihan. You need this power because your Father is powerful. Everybody says, my Father is powerful. For this very reason, you are a child of God. And God does not want for you, His child, to become weak and powerless. Ayun ang Diyos yan. Kasi ang ama mo makapangyarihan pagkatapos ikaw weakling. Tulad ng ama na macho, tapos bakla nga na, hindi gusto ng Diyos yan. Gusto ng Diyos kung makapangyarihan siya, makapangyarihan ka rin. Gusto ng ama yan. Ang sinabi niya sa mga apostoles. Sinabi ng mga apostoles, nagtaka sila sa kapangyarihan ng Panginoon. Sinabi niya sa kahoy, hindi ka na magbubunga ngayon. Biglang natuyo. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga apostoles, kapag tatakayan Panginoon, pinag-usapan mo lang, natuyo. Sabi niya, hindi lang ako. Sabi niya, kayo rin. Kung kayo may butil ng pananampalataya, makapag-uutos kayo. Magapangyarihan siya, mangungusap lang, susunod ang lahat ng bagay sa kanya. Bagyo! Bumagyo sa dagat. Sabi ng Panginoon, huminto ang bagyo. Biglang-bigla, huminto ang bagyo. Gusto ba niyo sumunod ang bagyo sa inyo? Amen. Nasa dagat kayo, bumabagyo, pahintuin ninyo. Pagka mayroon Jesus Christ member sa isang bus, makapangyarihan na yon. Kung wala kayong kapangyarihan, kaya yung sasakyan ninyo sumisirko. Kailan may kapangyarihan kayo. Lahat ng mga Jesus Christ members, kailan may kapangyarihan. Mautusan natin, kapangyarihan, sinabi ng Panginoon. Ano kung may kapangyarihan kayo? Ang una ninyong papatayin. Kalaban ninyo? Hindi. Karamdaman. Ano pa? Problema. Ano pa? Karukhaan. Yan ang isusumpa natin at papatayin natin na hindi na bibisita sa ating pamamahay. At anong i-welcome natin? Masaganaan, prosperity. Masaganang buhay. Spiritual na buhay. Lalong buhay na lalong lalapit sa Panginoon. Walang temptation na malaki na hindi mo ma-overcome. Sapagkat powerful ka, makapangyarihan ka. Hallelujah! Hallelujah! You are not overcome by anything in this world, but you are an overcomer of everything in this world. You can now overcome poverty. You can now overcome diseases and afflictions. You can now overcome anything that will harm you. You are an overcomer because you have power. May kapangyarihan ka. Anong sinabi ng John chapter 1 verse 12? To them that receive Him, can you please repeat that with me? To them that receive Him, to them gave He power to become the children of God.
Alam mo rin ang power na maging anak ng Diyos. Pagka may power ka na maging anak ng Diyos, pwede ka nang tumawag sa Kanya, ibig sabihin. At sasagutin Kanya dahil may relationship na kayo. Pagka ikaw hindi pa anak ng Diyos, huwag kang tatawag sa Kanya at sasabihin, Ama, ito ang kailangan ko. The Lord will not answer you. Pagka ikaw ang believer, pagka nanalangin ka sa Diyos, nasa langit, ay bibigay niya sa iyo. Ang iyong right lang o ang iyong karapatan lang, pagsisisi. Nagsisisi ka, patatawarin ka. Pero sa mga anak ng Diyos, lahat ng karapatan sa paghingi ng anumang bagay ay nasa sa inyo. Hingin ninyo sa Kanya. Ano ang gusto niyo mangyari sa buhay ninyo? Hingin ninyo ang kapangyarihan na ibigay na ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Bakit kailangan natin ang kapangyarihan ito sa ating mga finances? Sa ating financial? Why do we need this power on our finances? Kasi yung mga finances natin, mga kapatid, ay naghihingalo na. Sino dito ang kanilang financial naghihingalo? Sino dito may financial na patay na? Yung ibang financial ninyo, patay na. Kahit paanong buhayin, patay talaga. Yung iba naman sa inyo, ang financial ninyo, malubha na parang may TB. Ha? Ubo na yung financial ninyo. Wala na. You need that power over your finances. Hallelujah. Does the Lord talk about finances in the Word of God? 3/4 of the Lord's parable are about finances. 3/4, 3/4 sa mga pinagsasabi ng Diyos ng mga talinghaga. It all talks about finances. Gusto ng Diyos sapagkat siya ay mayamang Diyos. Gusto niya yung mga anak niya mayaman din. Lahat ng born again, ang mga anak ng Diyos, magbigay ng victory clap. Hallelujah. Okay. I will explain to you what is born again. Bakit tinatawag na born again? This is an abused word. Ano ang ibig sabihin ng born again? Ibig sabihin ng born again, pinanganak na muli. Walang tao ipanganganak na walang ama. Kayong lahat naririto, may ama kayo? Sino lahat ng may ama dito itaas ang kamay? Merong hindi nagtaas ng kamay. Ano kayo, Virgin Birth? Lahat kayo may ama sa physical. Iba-iba ang apelido natin, pero tayong lahat may ama sa physical. That is the first time that you are born. You have a physical father. But now that you are born again, ang ama mo sa spiritual na. Hindi na tao. Ang Diyos ang naging ama mo. When you repented of your sins, you were baptized in Jesus' name, then you are born again. Pinanganak ka ng muli. Ang ama mo ngayon, ang ama sa langit. Ang lahat ay magsabing, My Father is the Heavenly Father. My Heavenly Father is the owner of everything. My Heavenly Father is very, very, very rich. Talaga bang mayaman yung ama ninyo? Hindi logic yan, kundi yan ay totoo. Hindi lang lohika yan, hindi lang rhetoric yan, mga kapatid. Yan ay totoo. May relationship ka na because you are born again. Napakain born again. Kung ang ama ninyo mayaman, kayo, ano kayo? Totoo? Yan ang dapat baguhin at dapat na magbago sa damdamin natin. Sapagkat kayo, kahit anak na ng Diyos, damdamin pa rin ng dukha. Anong damdamin dukha? Madaling masaktan. Madaling manluod. Madaling magtampo. Walang dahilan nagtatampo. Damdamin dukha yan. Madaling magalit. Damdamin dukha yan. Madaling magrebelde. Damdamin dukha yan. Matigas ang ulo. Damdamin dukha yan. Malapit sa kasalanan. Damdamin dukha yan. Kayo ngayon ay bago na.
sapagkat meron na kayong Ama. Ano mga kapatid, ang damdaming mayaman? Alam niyo ang damdaming mayaman? Puno ng bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, love, peace, joy, gentleness, meekness, faith. Hindi madaling matiso. Broad-minded. Alam niya ang lahat ng bagay. Hindi siya nanlulupaypay sa pananampalataya. At hindi narrow-minded. Hindi narrow-minded. Now I would like to unlock the doors of God's unlimited blessings over all of His children, and we can only have this through faith and power that comes from the Holy Spirit of God. Sino magbibigay ng kapangyarihan sa atin upang magkamit nito? Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ano ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18? Ito ang pakatandaan natin. So hindi na tayo maghahanap ng kapangyarihang ito sa ating sarili, kundi ito pala ay kapangyarihang ibibigay ng Diyos. Kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Remember the Lord thy God. Remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Our Father wants you to be happy. After salvation, when you are baptized in Jesus' name, what do you need to make your life happier? Pagkatapos mo na-baptize, ma-happy ka. Ngunit gusto ng Diyos, maging masaya ka pa at kompleto ang kasayahan mo. Happy ka dahil may spiritual salvation ka. Dukha ka naman, kulang sa pinansyal. Yun ang makapagpapasaya sa iyo at lalong makakapagpasigasig sa paglalingkod mo. Hingin mo sa Panginoon. Hingin mo sa Kanya. Sa Kanya mo hingin. Ang kapangyarihan, ibibigay niya sa iyo sa mga sandaling ito. If you need more money, ask it from the Lord and He will give it to you. This ministry is your help. Katulong mo at katuwang mo ang ministry ito. Ang ministry ito, ang layunin, makita kayong umunlad. Ang lahat ng nakikinig sa akin, at lahat ng sumusunod sa sinasabi ko, mula ngayon, ang buhay ninyo magbabago. Mula ngayon, there will be a change in your life. I can attest to that. If I can only let you all testify, I can attest to the fact that all of those that have listened to my preaching of the Word of God and have obeyed the principles of faith that I have been preaching have a tremendous change in their lives. Change for the better. Kaya yung saya, yung kasayahan, hindi maalis sa buhay niyo. Yung kagalakan. At pagkatapos ng may problema, ano sasabihin ninyo? No problem. Damdamin ano? Damdaming makapangyarihan. Damdaming may pananampalataya. Damdaming mayaman. Hindi na tayo damdamin dukha. Anong damdamin dukha? Napakalit na bagay. Mahirap. Problema na naman. Wala na yon. No problem. Malayong katitipan? No problem. Umulan? No problem. Ano ang expression ng mga tayo Jesus Christ ngayon? No problem. Woo! Sasalubungin kayo ng karukaan sa bahay ninyo. Walang bigas! No problem. Gagamitan ko lang ng pananampalataya yan. Bigas mula sa tindahan, lumipat ka sa bahay ko. Pagkatapos, ang kapangyarihan papasok sa iyong sinabi, magkakaroon ng pananampalataya, bubulungan ka at sasabihin, ilang sako? Sasabihin ng pananampalataya sa iyo, pag sinabi mong lumipat ka, bigas bahay ko, sasabihin ng pananampalataya, ilang sako? Sabihin mo kagad, 5 sako. Lilipat sa bahay.
Marami kang problema. Marami kang utang, walang pera. No problem. Woo! Sasabihin ng cancer, mamamatay ka na, magkikita na tayo. No problem. Ano ang angkinin mo? I am the resurrection and the life. He that followeth me, though he were dead, yet shall he live again. And they that are alive and followeth after me shall never taste of death. Hallelujah! Kaya nasa harap ng inyong TV, naririto mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon. Humawak kayo sa harap ng inyong television set. Kikita ninyo ang aking kamay, nasa sa harap ng inyong screen. Ang kamay kung nakikita ninyo, hawakan ninyo ang inyong television screen. Again sa aking kamay at ang kininang pagpapala ng Panginoon na magiging contact point natin ng television sa kamay ng pagpapala. Healing hands of the Lord through His servants is going to heal you physically. And He is going to heal you financially, materially, not only spiritually, but in all aspects of your life. You will receive healing right now. Para sa inyong nasa karukhaan, umiiyak kayo ng dahil sa problemang yan. Mula ngayon, magiging mapalad ang buhay ninyo. In Jesus' name. Kayong may mga karamdaman, umiiyak kayo ng dahil sa karamdaman yan. Inuutusan ko ang karamdaman sa buhay mo na matutuyo at mamamatay. Cancer, tumor, mamatay ka. Umalis ka. Ikaw na may karamdaman, mabubuhay ka. In Jesus' name. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihan. Habang ikaw ay nakahawak sa iyong television set, nararamdaman mo ngayon ang malakuryenteng kapangyarihan ng Panginoon. Kung may problema ka, magiging mapalad ka sapagkat ang lahat ng problema mo ay magkakaroon ng kalutasan. Ito ang pinakaalala mong sandali sapagkat lahat kayong humawak sa inyong television sets, magiging mapalad. Ang kadimalasan sa buhay ninyo maaalis. At ang tagumpay at ang success at ang kapalaran na mabuti ay mapapasa inyo. Mga anak ng Diyos, ang kinin ninyo sa mga sandaling ito, yan ay nasa sa inyo ng buhay. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.